Hello everybody. Kumusta po kayo diyan? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan lahat ngayon at dalangin ko po na sana ay palagi po tayong masaya sa araw-araw. Okay po? Very interesting po yung pag-uusapan natin ngayon, yung topic natin po ngayon dahil ito yung halos kadalasan tanong ng halos karamihan sa atin. Paano nga ba mag-ipon? So, yung iba naman sa atin nakakaipon naman, kailan nagagastos din. Yung iba naman sa atin nag-iipon, may mga emergency dumadating sa pamilya, may nagkakasakit, nahuhugot, nagagastos, back to zero na naman. Yung iba naman po sa atin, may mga kamag-anak na lumalapit, mga kapatid, yung ipon natin na itutulong lang din natin. So, back to zero na naman. Yung iba naman sa atin ay mayroong naiipon. Kailang dumadating sa time na may gusto tayong bilhin na bagay, minsan hindi importante. So nagiging back to zero na naman tayo. So ganoon na lang palagi. Yung mag-iipon, nagagastos, nag-iipon, tapos nagagastos lang. So hanggang ngayon wala pa ring ipon yung iba po sa ating na mga kapatid. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Paano ba natin maiwasan? Paano ba natin magawang mag-ipon ng dire-diretso, ng tuloy-tuloy hanggang matupad natin yung goal natin. So, yung goal po natin dito na pag-uusapan, yung goal natin sa pagtanda natin. Pero pwede natin i-apply din ito, yung 8 tips na ituturo ko sa inyo, 8 paraan na ituturo ko sa inyo ngayon, ay pwede din ninyong i-apply, pwede natin i-apply sa iba't ibang goal natin. Halimbawa na lang yung may goal tayo na bumili ng sasakyan, may goal tayo na magpagawa ng bahay at kung ano-ano. So pwede natin i-apply ito. So napaka-importante po. So po-focus tayo doon sa goal natin sa pagtanda natin. Bakit kailangan ba nating paghandaan ang pagtanda natin? Kailangan yun. Kasi alam nyo, pagdating ng katandaan natin sa ayaw at sa gusto natin, tayo ay dadating po doon. Wala pong ayaw. Lahat tayo dadating sa pagtanda. So kailangan natin paghandaan yun na may pera tayo na sapat. Hindi lang sapat, dapat marami. Bakit? Yun yung time na sakitin na tayo, yun yung may mga maintenance na tayo. Ayaw nating magiging pabigat sa pamilya natin, ayaw nating magiging pabigat sa mga anak natin, lalo sa mga anak natin. So mahalaga yon, dahil alam nyo, nakakalungkot, may mga iba po tayong mga kakilala na tumanda na walang pera, tumira na lang sa mga kamag-anak nila, tumira na lang sa mga anak nila. Nakakalungkot. Magiging sanhi pa sila sa away. Syempre yung mga anak natin pagdating nung time na yan, may mga priorities na rin yan, may mga anak na yan na pinapaaral, may mga gastusin na rin yan. So ayaw nating dumating sa punto na tayo ay magiging sanhi ng kanilang away pamilya, away magkakapatid, dahil nagiging pabigat tayo sa kanila. So kailangan nating paghandaan yung pagtanda natin. Kailangan marami tayong pera. So mamaya magbibigay po ako ng 8 tips, 8 paraan po paano natin mapagtagumpayan yung goal na yan. So okay po, malinaw po. Gusto natin, pagtanda natin na, anak, mag-ready kayo, lalabas tayo, kakain tayo sa labas, iti-treat ko kayo. Sama mo yung mga apo ko. O di kaya, anak, magpabook ka ng ticket, magtutur tayo, pupunta tayo sa Boracay, o di kaya pupunta tayo sa Hong Kong o sa Holy Land. Alam nyo na isa yan sa pangarap ko, yung Holy Land na mapupuntahan ko balang araw. At pinaghahandaan ko yan. So, yan po yung gusto natin. O di kaya yung magiging donor tayo sa iba't ibang foundation. So, di ba, napakasarap na bago tayo mawala sa mundo na magiging blessing tayo, magiging biyaya tayo sa iba kaysa magiging pabigat tayo. So, ano bang pipiliin natin? Maging pabigat tayo o yung magiging blessing tayo? Siyempre, yung magiging blessing tayo sa iba at magiging masaya tayo sa pagtanda natin. Hindi tayo mamumroblema sa pera. Di ba? So, paano yon? Kailangan natin paghandaan. So, bibigyan ko po kayo ng 8 tips, 8 paraan para magiging guide natin. So, number 1 po, paalala ko pala itong video na ito para sa mga nagsisimula at sa mga gusto talaga na mabago. Gusto talaga na pagtanda niya, marami siyang pera. So, yun po yun.
Kung ikaw naman ay marami ka ng pera, may alam ka na paano ka mag-ipon, pwede mo rin itong panoorin. Sigurado ako at alam ko na meron kang kaibigan na gusto ring makaipon, walang alam. So, pwede rin niya itong mapanood at marami siyang matutunan dito. So, tutuloy na po tayo sa tip number 1. So, dito na po tayo sa number 1, okay? Right mindset. So, napaka-importante tayo dyan na masundan natin yung right mindset. Kailangan meron tayong abundance mindset. Hindi po yung scarcity mindset or negative mindset na lagi nating inisip kakulangan, lagi nating iniisip na hindi ko kaya yan. So, alisin po natin yan. Magiging abundance mindset tayo na kaya natin. At alam natin na paghandaan natin at pagtatabihan natin yung goal natin na yan, para pagtandaan natin, hindi tayo magiging pabigat. So, okay po, napaka-importante na malinaw sa'yo. Importante po yun. So, dito pa po tayo sa number 2. Proceed po tayo sa number 2. Make your habit. So, kailangan magiging habit natin yung pag-iipon natin. Alam nyo, yung pagtututbrush natin, yung pagliligo natin sa araw-araw, hindi naman po natin pinaplano yan. Hindi po natin pinaghahandaan yan. Pero bakit nagagawa natin sa araw-araw? Kasi pag hindi tayo makapagligo, hindi na tayo komportable. Pag hindi tayo nakapag-toothbrush, di ba? So, habit na kasi natin yun eh. Ganun din sa pag-iipon. Gawin natin siyang habit. Kapag hindi tayo nakakaipon, yung hahanap-hanapin na natin. Kasi nagiging habit na natin yung pag-iipon. So, napaka-importante po yun na gawin nating habit yung pag-iipon. So, okay po, malinaw po. So, number 2 po yun. Punta tayo sa number 3. Ang number 3 po ay steady income. So, kailangan meron tayong income na pagkukuhaan na natin ng ipon natin. Meron tayong source ng income, either business, either trabaho, or pagiging empleyado, o kahit anong source ng income mo na meron kang maitatabi na savings. So, napaka-importante po yun na dapat steady po yung income natin para hindi masisira po yung goal natin na mag-ipon every month. So, yun po yung gagawin po natin. So, dito na po tayo sa, alam nyo, yung income, hindi po pinag-uusapan dito yung malaking income. Kailangan kahit maliit, makapag-ipon tayo. Kasi binabago lang natin yung habit. So, kapag maliit ang income mo, nakapag-ipon ka, nagiging habit mo na pagdating ng malaki ang income mo, mas malaki yung maiipon mo. Kasi yung iba natin, nagiging rason na maliit lang kasi ang income ko, kaya wala akong naiipon. So, hindi po rason yun. Kahit maliit ang income mo, magtabi ka talaga. Kasi binabago mo yung habit mo, kailangan mo magtabi. So, napaka-importante po yan. Okay po? Malinaw na po yan. Okay? Dito po ay pupunta na po tayo sa number 4, yung simple lifestyle. Alam nyo, kadalasan din po sa atin ay naging dahilan na hindi tayo nakakaipon kasi sa ating mataas na standard ng ating lifestyle. So, kailangan nating ibaba yung lifestyle natin. Yung mamuhay lang tayo ng simple. Yung ano lang yung mga need, yung want, ipagliban muna natin. Yung saka na yun. Pagka marami na tayong pera. Kasi nag-iipon pa lang tayo, nag-uumpisa pa lang tayo, gusto pa nating makapag-ipon. So, i-avoid muna natin yung mga want natin, yung mga needs lang. So, napaka-importante po, magiging simple lifestyle lang po tayo. So, yun po, napakahalaga po niyan. Ngayon, meron po tayo ibang mga kapatid, ibang mga karamihan po sa atin na hindi talaga kaya, hindi ko talaga kaya ibaba yung lifestyle ko kasi yung iba po sa atin, mayroon na pong mga nag-aaral ng college, mayroon na pong ibang pinagagastusan na kailangan na rin. Kailangan talaga na gastusan sila. So, hindi na nila maipababa yung lifestyle nila. Simple lifestyle na sa kanila dahil meron na po silang pinagagastusan. So, ang gagawin natin, kung halimbawa, nagiging level na yung income mo sa lifestyle mo, kailangan mo pataasin yung income mo. Paano? Hanap ka ng second income, third income, yung sideline na wag talaga sila mag-level. Kailangan mong pataasin yung income mo para hindi masisira yung goal natin na mag-ipon buwan-buwan. Regularly talaga kailangan meron tayong matatabi. So, malinaw po yan, napaka-importante. Increase yung income,
steady lang po yung lifestyle mo. Kung pwede ipababa. Okay? So, dyan po tayo sa number 4, yung simple lifestyle. Sa number 5 naman po tayo, yun yung right strategy. Yung iba po sa atin ay mali yung strategy na ginagawa. Ano ba yung mali? Yung pag nakatanggap ng sweldo, nakatanggap ng income, ang ginagawa po ng iba po sa atin ay inuuna yung mga gastusin, yung bayad ilaw, yung anong expenses ay inuuna. Tapos yung matitira, nagiging savings na. So mali pong strategy yun. Hindi ganun dapat ang formula po natin. Kasi ang kadalasan, pag ganun po yung ginagamit natin na strategy, wala na pong naiipon, wala na pong natitira pag inuuna natin yung expenses. Minsan kulang pa. So alisin natin yung ganung strategy. Ano ba yun yung poor strategy. So gagamitin natin yung strategy ng mga taong successful, yung tamang strategy. Ano ba yon? Pag every time na makareceive ka ng ng sweldo, ng income, unahin mo na kaagad yung 20% para sa savings mo, para dun sa goal natin. So napaka-importante po yun na mauna po yun. So kung ikaw ay naniniwala sa pananampalataya na kailangan unahin ang Lord 10%, so nasa'yo po yan. Pero para sa akin, very effective po na kailangan unahin natin si God sa lahat. So yun po, unahin natin yung savings muna bago po yung expenses. Kailangan yun para in case na walang matira doon sa pagkatapos mong bawasan doon sa expenses, okay lang. Kasi nakapagtabi ka naman ng savings mo. So very important po yun na masunod natin yung ganong tip, ganong strategy. Okay po, malinaw na po na kailangan income, savings, expenses. Yung sa expenses po natin, pag-uusapan natin, kailangan magbukod ka pa doon ng emergency fund. So sa mga susunod na ibibigay ko sa inyong paraan ay i-discuss din po natin yun. So okay po, proceed na po tayo sa invest your savings. So importante po yan. Alam nyo, yung savings natin, pag nasa bahay lang yan, kundi kaya nasa bangko, mahuhugot natin yan kapag may mga emergency, kapag may mga kailangan. Minsan may mga bibilhin tayong gamit, mahuhugot natin yan. So kailangan i-invest natin yung savings natin para hindi natin magagalaw. So saan ba natin i-invest yan? May recommendation, ang advice ko, stock market. Kasi sa stock market, magiging shareholder ka ng malalaking kumpanya. Sigurado tayo dito. Hindi tayo kakabahan na mawawala yung pera natin. Kasi magiging shareholder tayo. Pipili tayo yung mga kumpanya na malalaki gaya ng SM, Ayala, BPI, BDO, Metrobank. Alam nyo, yung mga kumpanya na yan, established na yan. Hindi na yan mawawala kahit ilang taon pa ang lilipas. So napaka-importante na makipag-sosyo tayo, magiging partner nila tayo. So stock market, hindi man malinaw sa yung stock market, pwede di-discuss natin sa ibang video, di kaya i-research mo. So yung stock market na yan, kikita tayo ng 12% pataas yearly. So mas mahigit pa yan. So napaka-importante, mas mahalaga po na dyan natin ilalagay yung savings po natin para hindi natin magalaw, at the same time ay kikita ng malaki. So okay po, kailangan po natin i-invest yan ng savings po natin. So yan po yung number 6. So number 7 naman po tayo ay yung dito na po yung emergency fund. So ito yung kailangan natin may backup. Kasi yun nga, karamihan sa atin kapag walang backup ay magagastos natin kapag may mga emergency na dumadating. So sinabi ko nga kanina, pagkatapos ma-receive yung income o kita, magbukod ng savings, tapos expenses. Yung expenses mo, magtatabi ka pa ng kahit 10%. Backup lang. 10%, pwede na yon. Magiging backup mo. Gawin mo siyang emergency fund. Na kung in case na matigil yung trabaho mo, panandalian, matigil yung income mo, panandalian, wag yung matagal kasi masisira na yung ipon natin. So kailangan panandalian lang. Kung matigil mo yung trabaho, hanap ka agad. So napaka-importante po yan na mayroon tayong backup. Saan ba natin ilalagay yung halimbawa yung 10% na backup natin? So pwede yun sa bangko. I-open natin ng savings account, passbook or ATM para anytime na meron po tayong mga kailanganin talaga. Yung kailangan lang
emergency, madali nating mahugot sa bangko. Okay lang yan, at least yung savings natin nakatabi na agad, kumikita na. So napaka-importante po yan, may backup tayo. Okay po, malinaw na po. Sana po sa number 7 na yan, sana na take note po natin, napaka-importante po yan. So dito na po tayo sa last po na tip. So protect yourself. Alam nyo, napaka-importante po na protektahan natin ang sarili natin. Napakasaya naman nakakatuwa na tumulong, maging biyaya tayo sa iba. Yung goal natin na mas marami tayong matutulungan, hindi natin magagawa yun kung hindi natin naprotektahan ang sarili natin. Yung goal natin sa pagtanda natin na kailangan mayroon tayong sapat na pera, maraming pera, hindi natin magagawa kapag hindi natin pinoprotektahan yung ating sarili. Ano yung protect yourself? Maglagay tayo ng boundary. Lagyan natin ng pader yung ating mga sarili. Ibig sabihin, kapag may mga lumalapit sa'yo, minsan naabuso na po tayo sa sobrang bait po natin, sobrang matulungin natin, nadidrain po tayo. Kaya bumabalik po tayo sa number 1, bumabalik po tayo sa wala. So napakahalaga na protektahan po natin sa sarili natin. So lagyan natin ng limitation yung ating sarili. Kapag may mga lumalapit, ako, strategy ko sa mga ganun, kapag may mga lumalapit sa akin ng hingi ng tulong, yung term kasi minsan ginagamit, pahiram ako ng ganito, ng 5,000 or 10,000, pwede mong hindi masira yung relasyon mo doon, pwede mong mag-share ka lang ng parte doon sa problema niya. Halimbawa 5,000, share ka lang 1,000. O ito lang masishare ko, alam mo naman may mga pinagagastusan din ako, tapos a-advisean mo siya, pangaralan mo na sana pag natapos mo yung problema mo, hanap ka ng income na para magiging may paggagastusan ka pag may mga dumadating na problema. So pangaralan natin, advisean natin, i-advise din natin na lumapit sa mga ibang kamag-anak niya, humingi ng tulong sa government ba o kaya sa mga kamag-anak para mambuo, para ma-solve yung problema niya. So napakasarap na maganda na gawin natin kasi hindi masisira yung relasyon natin doon sa tao na yun, nakatulong pa tayo, napangaralan pa natin. So yun lang naman po sa akin, pero iba-iba po tayo. So yun po muna, no? Protect yourself yung pinakalas. Number 1 po, ulitin po natin, yun po yung right mindset. Number 2, make your habit. Number 3, yung steady income. Kailangan may steady ka na income. Yung pang-apat po, simple lifestyle. Number 5, yung right strategy. Number 6 po, yung invest your savings. Number 7 is emergency fund. Kailangan natin yung magiging backup. Number 8 po, protect yourself. So, malinaw na po sa atin. Sana po masundan po natin na napaka-importante po. Yun yung magiging guide natin para sa goal natin. Napakasaya na pagtanda natin marami tayong pera. Okay po, sana po may natutunan kayo sa video ko at i-share nyo po ito sa mga kaibigan nyo, mga kakilala nyo na sa palagay nyo na makakatulong po ito. Napaka-importante po na mapagandaan natin yung pagtandaan natin. So okay po, maraming salamat. Nawa po ay magiging blessing po tayo sa iba. Nawa ay mapagandaan natin yung ating pagtanda para hindi tayo magiging pabigat. So maraming salamat po sa inyo. God bless you po sa lahat. Until to my next video po, comment po tayo, share po natin. Okay po, ito po ay pwede nyo panoorin ulit sa naka-upload po ito sa YouTube. So yun pa muna, maraming salamat po. God bless you po. God bless you. See you next time. Bye bye.